mababaliwala ang tapang ng mga congressman sa mga public hearing kapag sila ay nanatiling tahimik sa isyu ng impeachment na nakapile na sa Kongreso. Lalo na ang Quadcom, lalo na ang Good Government and Public Accountability, pati na rin ang Committee on Appropriation. Kasi yung mga committee niyan, ang mga congressman, sila rin po ang member niyan. Sila po ang nagtanong at sa kanila at dyan pumutok ang mga istorya ng pagdududa sa mga maaaring maling ginawa ng DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte. Pero kung hindi nila titingnan na yung mga ebidensyang nakuha ng civil society at marginalized sector na nag-file ng kaso o impeachment, magiging kayaya ang mga kongresista at senador. Kasama na senado pag hindi nila ginalaw ito, ang mga congressman. Dahil hindi naman kinuha ng mga kumplena ang ebidensya sa labas ng Kongreso. Nadinig, napanood, nakita ng taong bayan sa buong mundo ang nangyari sa Quadcom hearing, Blue Ribbon Committee hearing at Committee on Appropriation. Doon nahirapan si Sara Duterte magpaliwanag, especially sa Blue Ribbon, kung paano ginamit ang 612 million confidential at intelligence fund ng 2022-2023 nang siya ay Secretary at Vice President, Secretary ng DepEd. Lumabas yan. Kaya kung mananatiling nagbubulag-bulagan at tahimik ang mga congressman at ang Kongreso ngayon under Martin Romualdez, mababaliwala ang paghanga ng mga Pilipino sa kanila, sa kanilang ginawang hearing. Puro publicity lang pala. Kasi ang investigasyon kung wala namang resolution, ang investigasyon kung wala namang nabagong batas, ang investigasyon kung wala namang paninindigan ng mga ebidensya naglabasan at pumutok, sumabog ng mga balita, mababaliwala. Ganun po ang nangyari. Kung yung mga gunita dyan sa Blue Ribbon Committee sa Kongreso, dyan pumutok ang pag-i-incast ng 4 na beses na 125 million. Ibig sabihin, kalahating milyon, 4 na beses na winidraw sa Land Bank, Shaw Boulevard, Mandaluyong City, plus 3 tseke ng 37 million na iningkas sa Land Bank sa compound ng Department of Education. Saan napunta yung perang yan? Pera ng mamamayang Pilipino yan. Yung pumutok na suhulan, 50,000 pesos na envelope o sobre sa mga undersecretary, isa sa nag-expose dyan, si Undersecretary Mercado at iba pang mga ASIC director, tumatanggap ng monthly sa loob ng 9 na buwan, 50,000 bawat isa. Di ba panunuhol yun? Di ba graft in corruption yan? Napakarami pong pumutok na kaduda-duda at nakakabahalang paggamit ng pera. Yan po yung betrayal of public trust, panunuhol at graft in corruption. Yan ay ground for impeachment sa isang impeachable official. Tapos kayong mga congressman na nagtanong, kayong nag-imbestiga, nasabi nyo nung araw na wala pang impeachment ay napakalakas na ebidensya. Ngayong nandyan na yung complainant, nandyan na ebidensya, ayaw nyong galawin? Takot kayo? Sino ka natatakutan nyo? Yan ang tanong. Kaya inuulit ko, magagalit. Actually, nagagalit na. Nagsisisi na. Dating humahanga ang mamamayang Pilipino sa mga congressman sa kailang ginagawang hearing na parang may tapang, may talino, may galing, may sakripiso, pero wala naman pala. Kasi ayaw nilang manindigan. Doon sa na-discover ng ebidensya na ang kapalit noon ay gamitin para sa betrayal of public trust na impeachment, ayaw ninyong suportahan. Nananahimik kayo. Bakit? So, kung umangat kayo dahil maganda yung inyong ginawang hearing, kung hindi ako nagkakamali dun sa survey, 61% ng mga Pilipino sang-ayon sa ginagawa ng Kongreso sa mga investigasyon. Dahil napaniwalaan nyo na kayo ay totoo. Pero ngayon, nananahimik kayo sa isyu ng impeachment, lahat yan garbage pala. Lahat pala yan propaganda lang. Hindi pala totoo ang inyong paninindigan. Kasi kung hindi kayo nanindigan, hindi kayo manindigan tungkol sa impeachment na kayo nakadiscover ng ebidensya, ay para saan yan? Takot kayo sa mga Duterte. Bakit kayo matatakot sa mga Duterte? Meron tayong batas na dapat sila managot. Hindi naman ang impeachment naman ay hindi ho pagpapakulong.
Yan po ay pagtanggal lang sa posisyon. Di ba? Iba yung kasong kriminal o iba yung kasong pwede niyong i-file ng DOJ. Mabuti pa yung Department of Justice ngayon, nagsasalita na. Itutuloy nila yung mga kaso. Pero ito mga congressman, nagsimula ng investigasyon at nakakalap ng mga ebidensya, ayaw panindigan yung kanilang nakalap na ebidensya. O ikaw, Congressman Joel Chua, ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Good Government and Public Accountability, bakit tahimik ka rito? Na hindi ka malang nagsasalita. Ay ikaw ang chairman ng committee at kayo nakadiscover. Ikaw yung binastos ni Sara Duterte na hindi umaatin sa iyong mga hearing. Ngayon tahimik ka. Bakit? Maraming congressman bumahag ang buntot. Bakit? Yan ang tanong. Nasaan ang inyong prinsipyo? Nasaan ang inyong mga tapang ng mga panahon yun? Bakit ngayon hindi nyo ipakita? Yan ang mabigat. Kaya inuulit ko, baliwala lang pala ang ginawang investigasyon ng Kongreso sa nagputukang mga ebidensya at graft in corruption against Sara Duterte sa DepEd at saka Office of the Vice President. 612 million ang hinahanap nyo. Na-discover ang mga maling paggamit tulad ng pag-i-issue ng acknowledgement receipt sa mga hindi naman kilalang tao like Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin, na hindi daw tao, sabi ng Philippine Statistics Authority. Yan ay mga ebidensya. Pero tahimik ang Kongreso. Anong kinatatakutan nyo? Nandyan si Undersecretary Mercado, magtitistigo yan dahil tinanggap niya yung sobre na naglalaman ng 50,000 pesos each. At yung iba pang umamin. Nagdrama lang yung mga opisyalis ng Office of the Vice President. Mga na-hospital dahil may nagkasakit daw, mga nahihilo at kung ano mga sakit. Nung sila'y naiipit na. Yan ay sapat na rin mga basihan at ebidensya para tingnan ang impeachment, pero ayaw pa rin ninyo. Wala naman pong ibang pupuntahan ang mga civil society at complainant na mag-file kung hindi sa Kongreso dahil sinasabi ng batas. Ang 1987 Constitution ay dahil ang impeachment ay sa Kongreso lang ipapile. Ang Kongreso ang mag-i-evaluate niya kung may ebidensya o wala. Pag wala, pwede niyong i-reject. Kung mayroon naman, pwede niyong ipasa sa Senado para magkaroon ng trial. So sa inyo talaga, wala namang iba eh. Ang impeachment ay sa Kongreso at Senado dadaan. Hindi sa Korte. Hindi sa prosecutor. Yan ay dadaan. Hindi sa DOJ. Yan ay sa Kongreso. Kaya kayong mga congressman, kayo ngayon ang merong kapangyarihan at kayo ang mananagot sa bayan pag hindi kayo gumalaw. Kasi nga, maraming impeachable officials sa ating bansa na parang hindi na ho sila pa pwedeng panagutin kung involved sa corruption pagka ito hindi nyo ginalaw hindi nyo tiningnan itong impeachment na ito na reklamo ng mamamayang Pilipino. Ganon ang dating. Nawala yung tapang at ang paghanga ng mga Pilipino sa inyo kung kayo'y magiging duwag or takot o kung ano man dahilan nyo kung bakit ayaw nyong gumalaw. Ang oras ang kalaban, paigsi na ng paigsi, halos wala ng oras. Dito sa 19th Congress, talagang gusto nyong ma-technical. Sasabihin nyo walang oras kaya hindi kayo gumalaw. Pero kalokohan yan. December pa ng 2024, nakapile na yan. Tinulugan nyo. Please like, share ng video ito. Reaksyon, kailangan natin statement na maginoo. Para masarap basahin at madinig ng mga ibang nanonood dito sa aking mga channel.